sabi ko, wag naman. Kawawa naman ang bansa ko kung magiging Zelensky of Asia siya. Pero yun ang kanyang tagline or kumbaga mark sa kanya ng mga tao yung mga nakakausap ko from different countries, especially from the global south. Ito, hindi yung mga nakakausap ko, hindi yan yung mga ordinaryong tao. These are academics, these are government officials, and these are even high-ranking people in their own countries, no? So, yun nga yung problema. So sabi ko, ito ay imahin na ang gobyerno ni BBM, si BBM mismo, ay parang may tinatawag kang international isolation, na in a way, isolated na siya internationally. Kung saan buong mundo ngayon ang nakakaalam. Imagine mo, ma-feature ka ba naman sa The Guardian? Lahat, from Europe to Asia to Latin America, lahat, nasa news po ang Pilipinas on two things: massive corruption in government and allegations na drug dependent ang ating Pangulo at ang ilan sa kanyang mga miyembro ng pamilya. So yun yung totoo doon. So kung ikaw ba naman ang leader din ng isang bansa, magdadalawang isip ka makipag-usap sa presidente ng Pilipinas ngayon kasi baka naman hindi yan, alam mo yon, hindi mo alam kung ang pinag-uusapan nyo ngayon okay, bukas hindi. Wala na yun nga sinasabi ko, ang problema ng gobyerno na to, even ng ilang official dyan sa AFP, wala na, or even PNP, wala na silang ibang makita na sisisihin nila kundi ang China. When in fact, wala naman silang ebidensya na China is funding. Kasi in the very first place, do you really think China is stupid to even fund? Wala naman silang makukuha dyan kasi domestically, wala naman silang pakialam eh. Why would they do that? In the very first place, they're not stupid people. You know? Kaya hindi ko maintindihan, why do you accuse UPI and even General Pukis saying na kaya nila nagagawa ang rally dahil funded? Diyos ko Lord, lahat ng tumutulong dyan sa UPI ay volunteers. Pera nila, sa bulsa nila ang ginagamit. Yun, hindi dahil sa funded sila. Lahat ng nagbibigay dyan puro donation, in kind and hindi, not even in cash. Nakita mo yung hitsura nila? Pag-usapan natin, marami tayong mga issues po na dapat talakayin. Ito po muna ma'am, sa mata po ng international community, sa mga nababasa nyo po, sa maaring maging epekto po nitong ganap ngayon dito sa ating bansa. Ano na po yung take nila ma'am? Kasi ang nakikita ko po sa mga balita, parang abala sila kung paano mapalago yung ekonomiya. Dito parang abala sila paano mapaganda yung kanilang imahe o yung mga political agenda po nila, Prof. Oo nga nakakalungkot no na tayo ay ang domestic problem natin sa Pilipinas ay sobrang dami. Alam naman natin yan lahat, pero yung ibang mga counterparts natin na mga bansa, lalo na dito sa Asia, ay mas busy sila na palaguin ang kanilang ekonomiya at magkaroon ng magandang pamumuhay ang kanilang mga mamamayan. Pero kung sa atin sa Pilipinas, ang makikita mo may political instability, you have like what you call allegations against the president himself na may kinalaman sa issue ng massive corruption. Andyan yung speech ni Senator Amy na nagsasabing drug addict daw ang ating presidente, which is kapatid niya yan, panganay na kapatid. Tapos andyan din yung ekonomiya mo. Ang alam ko, hindi natin makukuha ang target natin na 5% growth even the end of the year. Ang na-report third quarter is 4.0 I think, or 4.5, but I think it's 4.0. So ang ekonomiya mo may problema, ang dami, ang foreign policy mo problematic din kasi ngayon I think alam niyo Admar at saka MJ na ang Ministry of Foreign Affairs ng Russia sinasabi na allegedly mayroon daw operation dyan sa San Fernando, Pampanga na kung saan nagkakaroon ng recruitment ng mga Pilipino na isasalang sa Ukraine at saka parang ang operator ata is some kind of a defense or military establishment, not necessarily probably government but maybe private from na US na nandyan. Tanong ko lang dyan, kung sinasabi nila hindi daw totoo, pero ngayon may nabasa akong report from an international media na sinasabi nga na may ganun nga na nangyayari. So para sa akin parang
Ang tanong lang kasi diyan, ano ba talaga? Kasi alam mo, may kasabihan nga kung walang usok kung walang usok, walang sunog, tama ba? Kasi English yung kasabihan na 'yan eh. So parang gano'n ang nangyayari sa Pilipinas na sa mga nakikita ko kasi I'm not in the country, I'm outside. So parang from afar, from a very objective na pagtingin, parang nakakalungkot. Ang Pilipinas lalong lalong bumabagsak, pero ang ibang mga bansa lalong umuunlad. Ang tanong, bakit kailangan mangyari sa Pilipinas ito? Ito yun eh. Totoo naman yan talaga. Yan naman talaga ang totoo dyan eh. At sa mga information din mula sa government side, sinasabi agad nila na sinasamantala daw ng China or may involvement daw yung China sa mga ganap ngayon sa ating bansa na pinapalaki, pinapagulo daw tayo rito. May point ba yun, ma'am? Or paglilihis lang talaga sa issue po? Kumbaga parang kaya ba nagkaroon ng korupsyon dahil ba sa China, or sinasabi nila na parang pinapalala kasi kumbaga nilulubos daw nitong China na paigtingin para ma-divide daw yung Pilipinas po, Prof. Oh, napaka-ano yan, irrational at alam mo yun, nakakatawa. Kaya tayo pinagtatawanan ng buong mundo and even ng mga Chinese is precisely because of this kind of reasoning na mayroon ng ating mga government officials katulad ni Gibo at katulad ni Brunner. Nakakahiya sila, to be very frank. Kasi bakit? Ginagawa nilang boogeyman ang China. Lahat na lang na nangyayari sa Pilipinas, China may kasalanan. O di kaya si Digong. Dalawa lang ang kanilang ginagawang tawag nito scapegoat. Either si Digong ang may kasalanan, si Duterte, or di kaya ang China. Parang ano ba, wala na bang ibang parang nakakahiya actually. Unang-una, ano naman ang mapapala ng China kung sila ay makikialam sa domestic affairs ng bansa? In the very first place, lahat ba anong kinalaman ng China sa allegations implicating the presidential son, the first lady and the president on billions and billions of money na sinasabing pocketed and corrupted? Ano, mayroon silang stake dyan? No, of course not. Yun ang problema ng yun ang problema ng gobyerno ni BBM at saka yung mga official niya. Hindi nila masagot ng diretso ang taong bayan sa mga nangyayari sa Pilipinas. Kumukuha sila ng scapegoat at ginagawa nila isang bansa na wala namang pakialam sa domestic affairs ng bansa natin. So nakakahiya tayo sa international community. Pinagtatawanan tayo dahil we are pointing to other countries. Yung actually ang dapat nating i-point is yung presidente mismo kasi siya ang implicated sa lahat ng korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. Yun yung dapat nilang sikmurain. Ang problema ni Gibo at na Brunner, kahit siguro sila hindi nila masikmura ang nangyayari sa Pilipinas. Kaso, they're just hanging on to power. Kaya hindi nila masabi na may problema ang sarili nilang gobyerno na kung saan official sila. Ito yung problema eh. Why do you have to point fingers, di ba? When in fact, kung ang titignan nila, kayo ang may problema, kayo ang nasa gobyerno. Imagine, massive corruption, billions of pesos. At saka sinong nagsasabi? Kasamahan nila before, best friend yan ni Martin Romualdez, close friend yan ni BBM at saka na kanyang anak. Ay, kandaming picture na nagkalat. Di ba si Saldico? Do you really think Saldico nagsisinungaling? I don't think so. May mga pruweba siya, may mga resibo siya. At sana nga ilabas ni former Congressman Saldico yung mga video. Kasi sabi nga niya, may mga video pa daw siya na pwede niyang ilabas. So, ilabas mo na, former Congressman Saldico, para magkaalaman na, total. Gagawin ka rin lang ginawa ka na nilang poster boy eh. So, ito doon yun na, Congressman Saldico, para tablahan na. Ganun dapat. Kasi at the end of the day, ang ginagawa ni Saldico is, in a way, maganda para lumabas ang totoo at maging accountable dapat kung sino dapat managot. So, ito yun eh. Bakit? Ang ekonomiya ba ng Pilipinas kasalanan ng China kung bakit bumabagsak? Hindi naman nila, wala silang pakialam dyan. They're so busy with other stuff that, they don't even care what's going on in the Philippines because you know what? Even when you talk about trade, we are very small. Minute lang tayo sa trade. Kasi inaaral ko ngayon yung bilateral trade ng mga bansa bilateral trade between China and the rest of Southeast Asia. You know what?
0.3% lang tayo or 0.2% when you talk about trade. We don't matter to them, to be very frank. So bakit naman nila pag-aaksaya ng panahon ng makialam sa Pilipinas domestically? That's really crazy. Yun yung problema nga, sinasabi ko. Wala na silang ibang gagawing boogeyman kundi ang China or sometimes si Digong. Kasi bakit? Kasi hindi nila masagot ang tanong ng taong bayan. Bakit hindi nagpapa-hair follicle test ang presidente at 10 ng kanyang mga cabinet officials which is allegedly sinasabi na gumagamit, okay, ng pinagbabawal na gamot? Simple lang naman, magpa-hair follicle test kayo. Bakit ayaw? Pangalawa, bakit implicated ang first family sa massive corruption in government? At bakit hindi sila bumababa ng pwesto when in fact, itong dalawang reason pa lang to, wala ng trust ang taong bayan sa kanila. And really, there's a need for a change of leadership. So, yun pa lang na dalawa, marami pang issues na iba, hindi nila masagot. So, ang ginagawa nila, kung sino-sino na lang ang kanilang biniblame para lang masabi na may kinalaman ito sa limbawa sa China, Diyos ko naman, ano bang tingin nila sa mga Pilipino? 1% lang ang level of intelligence? For God's sake. Hindi naman ganun. Matatalino ang mga Pilipino, kaya hindi nila kayang bulahin ulit at gawan ng mga ganitong kwento. Hindi na po, gising na ang Pilipino, alam nila kung anong totoo, kaya kahit anong tago ninyo, kahit sinong boogeyman pa ang gamitin nyo, alam ng Pilipino kung sino ang dapat maging accountable sa nangyayari sa Pilipinas at the moment. Opo, ito pong mga halo-halo na po yung mga issues involved sa ating government ngayon, no? Issue ng korupsyon. Ang nabubuksan pa nga lang is itong sa flood control projects. Meron pang mga nababanggit na doon sa mga iba pang mga projects under ng DPWH. Meron pang doon sa farm to market roads pala. Meron pang issue dito sa presidente po natin, no, as per atin ng pangulo. Meron na po ba kayong mga naririnig or lalo na doon sa mga investors po natin sa side po ng pagpapabuti ng ating ekonomiya po na nade-discourage na talaga, or meron pa ba silang sinasabing pwedeng maging remedyo para mahikayat pa rin sila kahit papano po na maglagak ng kanilang puhunan, or nandun na tayo sa point of no return na ba, or mga kakarampot na lang yung ating makukuha? Meron pa bang mga dapat pagbabago sa ating pulisiya po, Prof? Okay. Kung pagbabago lang ang pag-uusapan natin, isa lang ang kailangan mangyari sa Pilipinas at this time. To be very, 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 very frank and honest, we need a change of leadership. That's really imminent and that's really imperative at the moment. I'm not kidding. That's the only way for the Philippines to be safe. And short term and long term. Kasi wala na tayong credibility sa buong mundo. Lagi tayong nasa headline. Kanina, nabasa ko, nag-check ako ng international news, headline na naman tayo regarding Russia. Yung sinabi ng Ministry of Foreign Affairs ng Russia. And then, headline tayo about massive corruption in government. Headline tayo na sinasabi ni Senator Amy na drug addict ang kanyang kapatid. Headline din yon. Hindi lang isang media entity yon, maraming media entity, kasi I'm always trying to kumbaga nire-review ko lagi at chine-check ko, minomonitor ang international news kasi I have to be kumbaga updated sa mga nangyayari sa mundo. That's part of my area of expertise, kumbaga. So yan. So do you really think ang mga seryosong investor ipapasok sa Pilipinas para mag-invest kung ganito ang image natin? Pangalawa, may report na, 'di ba? 40% ang bumabagsak ang ating foreign direct investment. So ibig sabihin, may problema ka. Ayaw mag-invest ng mga mga foreign investors dito sa Pilipinas precisely because unang-unang ayaw nila is massive corruption in government. At sino nga naman mag-i-invest sa Pilipinas kung ang
presidente mo ay allegedly drug addict din. So, alam mo yun, totoo naman yun eh. May mga business men tayo sa Pilipinas na mga prominente, nagsasabi din sila na parang nahihirapan. Sila mismo nahihirapan sa kanilang industriya, sa mga business nila at nakikita nila na parang hirap at ayaw pumasok ng mga investors sa Pilipinas precisely because of the domestic situation, the domestic problem. Hindi lang naman kasi massive corruption in government ang issue sa Pilipinas at the moment. Because of this, mayroon kang clamor for accountability. To certain extent, you have what you call political instability. So wala, dalawa yan lagi. Maraming kinoconsider ang mga foreign investors. Pero dalawa sa pinaka-importante is political stability and corruption. Now, in the Philippines, you have political instability to some extent, to a greater extent. Then you have massive corruption. So, dalawa pa lang na criteria, walay na tayo. So, totoo yun. Pangalawa, pagdating sa issue, nasa issue na ba tayo ng a point of no return, malapit na tayo doon. Malapit na tayo sa doomsday scenario. Kaya lang, ang sinasabi nga natin, huwag na nating paabutin doon. Kaya nga ang panawagan ng mga taong bayan, karamihan ng mga Pilipino sinasabi, graceful exit ni BBM and let the country breathe, let the country have a space to breathe and then peaceful transition to the next in line. Ano ba? Kasi kung talagang gusto mong makabawi ang Pilipinas, may hirapan tayong bumawi. Imagine mo, we're only what? Mayroon pang, ang administrasyon ni BBM, mayroon pang at least more than 2 years and a half. And do you really think ang kanyang political capital, trust rating, what do you call that, political legitimacy, mababawi niya in a matter of 2 years? Of course not. Why? Kasi tingnan mo, may nakulong na ba? Ang passport nga ni Saldico hindi pa cancel. Nauna pa nilang ipa-cancel yung kay Harry Roque na passport at saka yung ibang nakalista doon sa kaso na affiliated si Harry. Nauna pa kaysa kay Saldico. Nasamantalang si Saldico, ngayon, sinasabi nila may kaso na, andyan na. Hindi nga nila mapa-cancel yung passport eh. Diba? So, how would you really account for all of these things? So, mabiblame mo ba ang mga foreign investor kung ayaw nilang pumasok sa Pilipinas? And one thing more, look, kaaway mo, ang BBM government is antagonistic sa China. So China will not invest seriously in the country at the moment. I'm not kidding. On the other hand, kaandyan ang Russia. Medyo binabangga-bangga mo rin, allegedly dahil dun sa report. And then, do you really think the allies of this country who are members of BRICS, the strongest economy in the global south at the moment, will be interested in investing the country with all of this plus the geopolitics na nangyayari? Oh my God, ang United States, are they investing in the Philippines really? Seriously speaking, or they're just focused on defense and military, using the country for their own purposes? You see, this is the reality of the country. So, sorry, kung wala tayong, yun na nga sinasabi ko, hindi natin kailangan patagalin ang sitwasyon na dumating tayo sa point of no return. There's always a way. Pero ang problema, ang sabi nga ni BBM kahapon, according to the PC, yung press statement nila, hindi siya bababa at tatapusin niya ang kanyang termino. Sabi ko, good luck to the Philippines if that's the case. So, ibig niyang sabihin, gagalitin niya talaga ang Pilipino. My God, sabi ko, hindi dapat tayo umabot sa ganung punto eh. Pero, well, as you can see, sabi nga ni sabi ni VP Sara, nasa DNA. Well, Opo. Yeah. Prof, bago lang si partner MJ, aside po ng ating defense sector, kilala na po nila sino po yung mga makakaliwang grupo na konektado sa CPP, NPA, NDF, no? Lalo na nung panahon ng Duterte administration na unmask talaga, no? Alam ng AFP to, alam ng militar, alam ng tawag nito ng Department of National Defense. Vocal sila ito during past administration. Pero ngayon, nagkaroon nga ng rally, no? Kamakailan. Wala tayong narinig sa kanila. No? Di ko alam kung mayroon bang sinabi, pero hindi ganun ka-hype unlike sa nakalipas na mga administration patungkol dito sa mga konektado sa CPP, NPA
NDF. Pero maalala natin noong November, kalagitnaan ng November na magkaroon po ng anti-corruption rally din, no? Yung iba't ibang religious group, no, yung INC, tapos iba pang organization led by General Pokis. Na brought up agad yung issue po doon sa involvement ng China, foreign funded daw. Itong daw lang kasi hindi pa nila ma-confirm kasi nakita nila na marami daw mga pagkain, kumbaga parang maayos daw yung naging rally, protesta, no? Hindi po ba kayo parang naiiba na po yung sa side po ng ating military ngayon pagdating po dito, pag-deal po dito sa tunay talaga? Para bang natatabunan na, meron na bang mga nag-compromise dito sa mga legit na issue na pag-uusapan po, Prof? Yun na nga ang kinalulungkot ko sa ating mga kapatid diyan sa Armed Forces of the Philippines. Alam ko naman na karamihan diyan matino eh. Pero sa isang organisasyon laging may naiiba, kumbaga. Pero sa akin kasi, yun na nga ang pinagtataka ko sa kanila. Bakit nakakalimutan nila na ang CPP-NPA, first and foremost, ito ay kinategorize before na kahit na nga ng United States and even other countries in Europe as a terrorist group. On the other hand, alam naman nila kung ano talaga ang gusto ng grupong ito, and ang pinaka-ultimate nila is to overthrow the government, the legitimate government. On the other hand, ilang sundalo ba ang namatay sa pakikipaglaban nila sa CPP-NPA, sa insurgent group? At hindi nila makita. At bakit ngayon, parang ano ba ang tingin nila, kaibigan na nila ito? Kasi, I understand that in politics, there's such a thing as unholy alliance between the left and even ngayon, yung dalawang factions ng left, the rejectionists and the reaffirmists, and the current administration, kasi nangyari yan sa House eh. Kung makikita mo sa House, nung panahon ni Martin Romualdez, makikita mo eh. Mayroon sila, hindi man nila, ay Diyos ko, sa mga tulad ko, hindi nila maluloko ako sa mga ganitong usapin. Na tipong, kunyari, may criticism itong left, pero at the end of the day, pinagtatanggol din naman nilang si Martin Romualdez, or Martin Romualdez will be giving them more funding through, obviously, nangyayari yan sa House eh. So, makikita mo may unholy alliance sa mga ito. Pero ang tanong, why is it that the AFP is not reacting to it? Why is it that they are trying to swallow all of these things? When in fact, alam nila na hindi dapat. Kasi alam nila kung ano ang tunay at purpose na objective kung bakit nag-i-exist ang mga yan. Lahat yan. Hindi yan tago. Nakalantad yan. Maraming may alam dyan. Lalo na sila kasi sila nasa AFP sila. Lumalaban sila sa mga ito kapag may mga encounter sa mga bayan-bayan outside of Metro Manila. O bakit ganun ngayon? Tapos ngayon, itong retired officers mo na retired generals, retired officers na they know what's going on in the country. They want to they want to express their sentiment na yung bansa mo nalulugmok na, kailangan isalba. Sasabihan nila na foreign funded daw. Sus Maria Josep, at ang ina-accuse na naman nila is ang China. Wala na, yun nga sinasabi ko, ang problema ng gobyerno na to, even ng ilang official dyan sa AFP, wala na, or even PNP, wala na silang ibang makita na sisisihin nila kung di ang China. When in fact, wala naman silang ebidensya na China is funding. Kasi in the very first place, do you really think China is stupid to even fund? Wala naman silang makukuha dyan kasi domestically, wala naman silang pakialam eh. Why would they do that? In the very first place, they're not stupid people. Kaya hindi ko maintindihan, why do you accuse UPI and even General Pukis saying na kaya nila nagagawa ang rally dahil funded? Diyos ko Lord, lahat ng tumutulong dyan sa UPI ay volunteers. Pera nila, sa bulsa nila ang ginagamit. Yun, hindi dahil sa funded sila. Lahat ng nagbibigay dyan puro donation, in kind and not even in cash. Nakita mo yung hitsura nila? Wala ngang, Diyos ko, eksakto lang ang makakain. Hindi nga makakain yung mga ibang nag-rally doon dahil hindi enough
yung mga food ng mga donations dahil sa dumadami at dumadami ang mga tao nung rally ng November 16 ba yon? 16, 17, dapat hanggang 18. Kasi nga, wala namang ano yan it's a movement. So it's voluntary. Lahat nandun para tumulong pero walang perang involved dyan. Yun yung alam ko dyan. So, kasi ako, tumutulong din ako pagdating sa mga, like for example, kasi minsan pinapadala sa akin halimbawa yung statement, o sige, ipopost ko sa social media ko. Oh, bakit? Nagpapabayad ba ako doon sa mga ganyan? Of course not, because that is my voluntary service dahil alam ko at naniniwala ako sa paninindigan ng UPI na binubuo ng retired generals and officers of the AFP and Opo. even probably a PNP or other security forces na retired na. Naniniwala ako sa kanila na tumatayo sila para sa bayan at alam nila at may karapatan silang tumayo sa sa bayan natin dahil binuwis nila yung buhay nila nung nasa serbisyo pa para sa bayan. So kung sinong may karapatan para tumindig din para sa bayan, isa sila doon. Opo. Imagine, all throughout their life, they fought for the country. Tapos ngayon, they know what they're doing. Opo, Prof. Opo. Easy lang, Prof. Easy lang, ha? Chill lang tayo. Dito tayo. Mukhang hindi ka magiging easy sa tanong ko dahil nakaraan po kasi maraming nagko-question sa wisdom ng administrasyon kung bakit out of the many countries, Prof, sa buong sanlibutan, ang kinakausap ng presidente, Ukraine. Anong tingin, ma'am, ng international community sa ating pong pamahalaan? Yun na nga, pero alam mo, dalawa yan. Nakakatawa siya, na nakakalungkot, na nakakairita, na nakakainis. Alam mo, para tayong nakakahiya, alam mo, kasi sa dami ng pwedeng kausapin, bakit ang Ukraine pa? Nasamantalang, ang Ukraine, kung ihahalin tulad mo sa sakit, iniiwasan yan ng mga countries na, alam mo, magkaroon ka ng that serious talk with Zelensky, except for countries in Europe, like for example, UK, France, and even the United States under Trump. Nagagalit na si Trump kay Zelensky. Sinabihan na nga Zelensky, wag mo kaming gawing ATM, hindi kami takot sa'yo. Si Trump na mismo ang nagsalita. Tinawag pa nga ni Trump na corrupt si Zelensky o corrupt, mataas ang corruption sa Ukraine. Iyon, makikita mo yan sa mga speeches at sa mga tweet, sa nakapost ni Trump sa X. So, ngayon, parang may ketong siya na iniiwasan siya ng buong mundo. Pero out of the blue, BBM may phone call tapos magni-negotiate in terms of agriculture cooperation with Ukraine and all other things. Sabi ko, wala na bang option si BBM at nauwi tayo sa Ukraine? Ano yung ibig sabihin nito? Anong pinapahiwatig ng ganitong imahe na de facto leader pa nga si Zelensky hindi siya de jure. Kasi bakit? Supposedly dapat may election na sa Ukraine at nagpalit na sila ng gobyerno at ng leader. Kaso hindi, gumagawa si Zelensky ng paraan para siya manatili sa power at sa pwesto niya. Parang nangyayari din sa Pilipinas at mangyayari yan sa Pilipinas beyond 2028. Yung mga nakaupo dyan, hindi yan bababa. Tawag nito. So parang mirror image nga tayo mirror image. Ang tawag kay BBM ng mga tao sa international community, to be very honest and frank, is the Zelensky of Asia. Which is sabi ko, wag naman. Kawawa naman ang bansa ko kung magiging Zelensky of Asia siya. Pero yun ang kanyang tagline or kumbaga mark sa kanya ng mga tao yung mga nakakausap ko from different countries, especially from the global south. Hindi yung mga nakakausap ko, hindi yan yung mga ordinaryong tao. These are academics, these are government officials, and these are even high-ranking people in their own countries. No? So, yun nga yung problema. So sabi ko, ito ay imahin na ang gobyerno ni BBM, si BBM mismo, ay parang may tinatawag kang international isolation. Na in a way, isolated na siya internationally. Kasi, ang kaya na lang niyang makipagtsikahan ay si Zelensky pa, na sa lahat ng leader, quote-unquote, kasi de facto leader nga yan,
iniiwasan. And even yung patron ni Zelensky before na United States, ngayon, sinasabihan na siya na you shape up, you accept the peace plan ng Russia at ng United States na pinag-usapan, or else kami ang matatamaan ka sa amin. Even Trump is telling already Zelensky on this, at being accused of corruption din si Zelensky. So, parang sabi ko, kawawa naman ang Pilipinas, nauwi lang tayo sa yan na lang ba ang kaya natin si Zelensky para kausapin? Yun na lang ba ang kaya ni BBM? Bakit? Kasi baka naman, ang mga leaders ng ibang bansa ayaw na siyang kausapin or humahanap ng paraan para hindi siya makausap. Sa dami ng, kumbaga sa gravity ng sitwasyon ng Pilipinas na kung saan buong mundo ngayon ang nakakaalam. Imagine mo, ma-feature ka ba naman sa The Guardian? Lahat, from Europe to Asia to Latin America, lahat, nasa news po ang Pilipinas on two things: massive corruption in government and allegations na drug dependent ang ating Pangulo at ang ilan sa kanyang mga miyembro ng pamilya. So yun yung totoo doon. So kung ikaw ba naman ang leader din ng isang bansa, magdadalawang isip ka makipag-usap sa presidente ng Pilipinas ngayon, kasi baka naman hindi yan, alam mo yon, hindi mo alam kung ang pinag-uusapan nyo ngayon okay, bukas hindi. Kasi may consistency dapat. When you talk about international relations, you need to be consistent. You cannot change your decision or your engagement every now and then. Kasi mawawalan ka ng tinatawag mong trust. Hindi na ikaw pagkakatiwalaan ng iyong counterparts from different countries. So yun yung totoo dyan. Nakakahiya at saka parang nakakahiya na, nakakasad na, nakakatawa na lang hiya. Bakit nauwi tayo kay Zelensky? Wala ka na bang ibang makausap? At pinagmamalaki mo pa sa buong mundo at sa iba't ibang dyaryo na, yeah, I had a talk with President Zelensky and we're talking about agriculture. Anong agriculture? Ang daming pwedeng kausapin sa Asia when you talk about agriculture. Ano bang meron kay Zelensky? Yung bansa niya devastated of war. So magkikipag-usap ka doon. Ano makukuha mo? May bibigay ba ang Ukraine sa atin? In terms of trade, in terms of agriculture exchange, what it is? Really? Kaya hindi ko maintindihan. Tapos pinoflaunt pa ng media sa buong Pilipinas, major highlight pa at headline sa iba't ibang dyaryo. Sabi ko, hindi ba nahihiya ang Malacanang on this? Pinagtatawanan tayo ng buong mundo dahil dito. Sus Mariosep. Sabi na mga high blood ka eh. Prof, dagang salamat. Maraming salamat.